Init guys, ayan. Galing ako sa simbahan kasi meron akong tawag dito, meeting na pinuntahan na may i-check ako sa inyo. Ay, naku. Bago ko umuwi sa bahay, bili muna tayo ng prutas para kay Madir. Naku, kinakabahan ako kasi baka mahal na ang mga bilihin ngayon sa palengke dahil sa fuel price hike. Repolyo, 60. Isang buo. Malaki yung repolyo. So, ganon. Napansin ko dito sa palengke, guys, nakapresyo-presyo na sila ng mga bilihin. Ay, ito bili tayo para kay mama. 4,450 ng orange. Seedless po ba ito? Hindi. Yan, may nakita ako, papaya. 36 to kalahati. Yan, meron din dito watermelon. Ito 55. Magkano po yung melon? 80 kilo mo. 80 kilo. Wala ka nakabukas ng ganyan, te. Wala naman, naubos Kalahati. Bili din tayo nito, guys, para sa mga bata. Favorite kasi ito ni Cloudy. Yan, 35 1/4. Pero syempre, 1/4 natin, baka 4 na peraso lang yun. Ayan. Tapos bumili din ako ng mangga, 100 ang tumpok. Kuya, mahal na ba ang prutas o mura-mura pa? Mura pa. Okay na, marami na din ako nabiling fruits para sa mga bata at saka para kay mama most especially. So tayo ay sasakay na sa ating BMW. Oh, tadan! BDM pala, hindi pala BMW. So ang dala ko guys is EB lang. Bakit ako nag-EB instead na mag-tricycle? Actually, mas mahal pang mag-tricycle kaysa mag-EB. So, pag nag-EB ako, ang parking is 30 pesos lang. Pag nag-tricycle ako, ang babayaran ko is 60 pesos. Nakatipid ako ng 10 pesos, di ba? Pero sasabihin nyo na ganun din kasi charge to sa de-kuryente. Hindi siya ganun kalakas sa kuryente, guys. Kung tutuusin, mas practical pa rin talaga yung paggamit nito ng mga EB kaysa mamamasahe ka, lalo na for us kasi nakakailang balik-balik kami sa bayan or sa sa Forest Hill ganyan, kaya mas workable sa amin to. Isa to sa nakita namin na convenient and practical way for us to save, lalo na ngayon may inflation. So uuwi muna tayo sa bahay kasi guys, ang aking EB ay walang aircon, mainit. Kaya doon tayo magchikahan sa bahay. Go-usap kami ni Jet regarding dun sa sa fuel. 'Di ba 'yun yung binabanggit ko sa inyo kanina? Low rise siya. Ha? Low rise. So, pala siya, nag-full tank na siya ng sasakyan kagabi kasi nakita ko din magkakaroon ulit ng Price hike. fuel. Oo, price hike sa fuel. Grabe. Parang aabot na siya ng halos 100, baby. Kagabi, 2 piso na lang. 109 diesel, 98 sa bandang BGC. Padaan doon. Eh, di ba nagpagas ako, Grabe, no? nagpagas ako kagabi. Nung, di ba sabi ko sa'yo kahapon, papagas ako. Papagas ako ng 1,000. Eh, di ba prior doon, nagpagas pa ako ng, parang may 500 pa ako. Parang ganyan na, nun, konti. So, lagpas kalahati kasi meron pang sobra, di ba? So, 2 piso na lang, guys. Diesel yun, Diesel, oo. 2 piso na 100 na. Tapos yung is 70 something or 80 plus. Doble Oo. na actually. So sabi ko, pag uwi ko galing ng nag-iisip na ako, sabi ko parang mas mura pa rin dito sa amin sa Novaliches. Alam mo, dito talaga ang pinakamura lang sa Fairview. Yan, even before, kaya mostly ng mga taxi, mga, Dito nagpapagas. Oo, mga TNBS, tsaka yung mga, tawag dito, mga UV Express dito nagpapagas sa Fairview. Kasi, kagabi, yung pinakamababa, nakita ko fuel, parang 66. Sabi ko, uy, Sa gas yan. Sa gas yun, no? Sabi ko, uy, pwede pa. Magkano ang diesel nila? Hindi ko napansin Pero 66 yung gas. So, pagasa ako ng 1.5 para mag-full tank, sagad. So, na full naman siya. Oo, full sagad. Grabe. Kasi, 1,000. So, ang full tank, kung tutuusin, 2.5. 2.3 ang natin, ang full tank natin nung kaayusan pa ang presyo. Ngayon,
Sa tansya mo, 2.8 na. Mga ganun. Sinagad ko na kasi sabi ko, may Tagaytay ako ng Lunes, di ba? So, para masin. Tapos kagabi, nagtataka ako guys, kasi for the first time Friday that, well, sweldo dapat nung kahapon kasi 15 is linggo. Oh. So, dapat ang sweldo is either Basta. Sabado or Biyernes, di ba? Oh. Usually yan, ganyan. Walang katao-tao sa BGC. As in, sobrang walang halos. Ang table namin kagabi is very unusual for a bar. 3 table lang kagabi. Oh? Tapos, naging 5 table. Tapos, pagbalik namin sa second set, 3 na lang. Hanggang sa yung last set namin, 1 table na lang. Hello. So, akala ko sa Sa inyo lang? sa amin lang. Dumating yung friend ko, si Amanda, yung Australian. Sabi ni Amanda, I just came from Pier 1. Doon sa isang bar nila Tita RP, pumunta siya doon. Sa Timog yun They only had 3 tables lang from doon sa Tapos kasi walang masyadong tao talaga sa BGC. Sa daan? Wala masyado. Traffic. Walang traffic. Walang traffic. Walang Friday. traffic kahapon. Pwera lang doon sa papunta ng UP Town kasi may nasiraan sa gitna. Pero after that, dire-diretso na. Hindi lang yan sa fuel. Sa pagkain, sa mga bilihin, unang-una. 'Di ba? Tapos susunod na dyan ang kuryente. Mag-aano na naman tayo. Magkakaroon na naman tayo ng surprise. Ay, eto. Yung mga tao talagang ngayon tagtipid. As in, talagang higpit sila ngayon. Kaya parang, kung ako tatanungin talaga, kailangan talaga mas wise tayo when it comes to budget. Tapos, kung hindi nyo kailangang umalis, huwag na kayong umalis. Kasi, di ba, kung unnecessary naman yung lakad at hindi talaga kailangan, manatili na lang kayo sa bahay kasi you will save a lot of sabi ko pa nga, kagabi, sabi ko, di ba, wala kang tao sa BGC. Ang ko, dapat talaga siguro yung ibang tao kaya hindi lumalabas kasi titipid. Kasi kung unnecessary nga yung unnecessary yung lakad, hindi mo naman kailangan talagang lumabas. At sa katipid ka. Magandang yan. Magandang thinking yan. I was actually talking to Ate Mafi the other day. Kasi nag-post din siya mahal nung sa kanila fuel. Ang ginagawa nila, just like us, pag lumalakad, isahan na lang lahat. Parang tutuhugin mo lahat ng lakad mo ngayon sa isang labasan. Para nga naman, di ba, yung tina-travel mo palabas ng ruta na yun, is hindi na doble-doble kung iba't ibang araw mo pa siya gagawin. So, kailangan maging wise din tayo ngayon sa pagpa-plan ng schedule. Yung e-bike kasi namin is solar din. So, halimbawa na, yun nga, syempre, di ba, pag mag-charge ka, de kuryente rin, di ba? So, tataas din ang kuryente. So, siguro kung bibili kayo ng e-bike, yung meron ng solar power generation, para kahit i-parking mo sa labas, nakatambay lang siya doon, nag-generate siya ng power to charge nang hindi mo kailangan gumamit ng kuryente. So, malaking bagay din yun. Kasi natitipid namin sa e-bike. Lalo na ako nagsaserve ako sa simbahan, tapos namamalengke pa, hatid si Sky sa karate. Dati, sasakyan ang ginagamit namin. So, biruin nyo, kahit lang yun, 2 kilometers lang yung layo ng karate training ni Sky dito sa bahay, less than 2 kilometers. Kumakarga pa rin yun, kumakain pa din yun ng gasolina. So ngayon na may EB kami, di ba, hatid, sundo, punta ng palengke, punta sa bayan, punta ng Mighty Mart. So, ibig na lang kami ng EB talaga. So kung tatansyahin ko, kung yung natitipid namin sa e-bike, sa pamasahe pa lang ng tricycle, sa isang buwan, more or less nasa 3,000. Mga ganun. Kasi 1,000 plus yung pag sa church kinumpute ko na yun dati, parang 1,300 isang simbahan pa lang yun. So ayun nga guys, kasi 'di ba sabi ko nga sa inyo kanina, ang one-way trip ng tricycle is 30 pesos.
So, syempre, babalik ka, uuwi ka, another 30 pesos, 60 pesos yun. Eh, kung may nakalimutan ka or suddenly, kailangan mong pumunta ulit sa bayan or sa Forest Hill dito sa lugar namin. I mean, you know, di ba? Another 60 pesos na naman yun. Kung sasabihin nyo naman na, na maglalakad, well, convenient naman din talaga and mas practical na maglakad. Pero, ito ay nagkakaroon tayo ng another option, which is yung e-bike. Talagang ngayon, mas nagiging, mas nagiging conscious kami ni Jet talaga sa galawan namin ngayon dito sa bahay. Not only we are, managing our finances together with Kuya Victor and yan, yung mga family ni Jet, syempre nakaalalay din sa amin. Because of, yun nga, sila kuya nakaalalay sa amin dahil kay Mama Toyang, then sila family ni Jet, of course, nakaalalay din sa amin all the way yan, lalo na si Mama Lisa and si Ate Jean, talagang di rin kami pinapabayaan dito. We also have to be mindful sa mga galawan namin dahil yun nga, guys, we cannot take everything for granted and magugulat tayo pagdating doon ay, teka, masyado na pala tayong na-distract sa mga nangyayari at hindi na pala tayo nag-grow. Yon. Pupunta ako kay Mama Toyang ngayon to drop some supplies and drop some supplies and magdala din ng grocery items. So ito, isa to, guys. Panoorin nyo yung aking grocery vlog dahil nag-share ako ng aking grocery hacks and grocery experience nitong recent grocery shopping. Mapapanood nyo yun doon. And I got few items for Mama Toyang. Nandito siya sa loob ng box. Tapos, ito, yung kanyang mga medical supplies. Isang bag din to. Ayan. Mamaya, papakita ko to sa inyo, guys. Galing to sa Amerika. Galing to kila ate. Kaya maraming salamat, Ate Jean, sa kapatid yan ni Jet, na nakaalalay din talaga sa amin all the way talaga, ate. Maraming salamat. So, tayo sa ating BMW. Tesla to. Ay, Tesla pala. Electric Ay, Tesla pala. Na solar powered. Ayun yung niya, yung panel. Kailangan na rin natin linisin yung natin, Tesla. So yan guys, sakay na. Saan pala ako sasakay? Bukay patong mo isa. Oh. Pwede ka doon sa likod, dito gusto mo. Baba mo lang yung paa. Sige, sa likod na lang ako. Yung Tesla namin, animan to guys. Di ba? Parang, ay! Parang malalaglag dito. Ala, parang hinuhugot yung Parang nagpa-flashback sa akin yung life ko. Paatras. Aray, nasugat yata ako. Sakit. Wala naman. Ayun na. O, diba? Paatras ang ating ang ating andar, aray ko. Yung Tesla namin, konting EV, tapos karamihan roller coaster. Konting EV, madalas roller coaster. Grabe pala dito sa likod. Para akong malalaglag. Pag di ka nakahawak, malalaglag ka talaga dito. Dahan-dahan po. Dahan-dahan lang, sir. Ay, grabe. Uy, may nalaglag. Ano yun? Wala? Wala. Aray, hindi pa naman ako nalalaglag. Tumatalbog lang. Grabe pala dito sa likod. Subukan mo sumakay dito, babe. Dito ka maupo. Grabe. Cloudy, tawa ng tawa. Okay, guys. Ayan, dito na tayo kay Mother. Meron tayong mga supplies. Eto, unahin mo nang nagbe-merienda na pala sila. Merienda na ba yan? Ay! Bakla! Buti na lang orange yung nalaglag. Aksidente pa. So, eto,
Ano yan? Orange naman yan. Pwede pa yan. Ito may mangga dito. Ayan, ang gusto. Mangga. Tapos papaya. Mama, look, oh. Bigay sa'yo ni ate. Bigay ni ate Jean. Tignan mo, nagdala siya ng ganito. Para pag mag-gargle, mag-i-spit ng pagkain, o may lagayan na kayo. Hindi na yun. Ano ba ginagamit niyo? Nilalagyan ng ice cream. Yung malapad. O, ayan. At least, di ba? Pwede siya dyan magmumog. Tapos, ito, although, medium to te. Kasi hindi alam ni ate kung ano yung size na kasya kay mama. Pero ito kasi American size. Sabi niya, subukan mo, baka naman kasya. If not, yun, sa susunod na padala, yung malaki na ang nila. Sabi ko kasi, extra large, di ba? Ang gamit natin. Large ba? Extra large yan eh, no? Tapos, nagpadala din siya nito, perennial wash. Dermasen perennial wash. Tapos, ito ay rinse-free shampoo and body bath. Sakto to doon sa mga araw na Sakto, wala na. na mga araw na dito lang kayo sa bed. 'Di ba? Alam nyo guys, ano pala si mama, na siya, nakakapag-wheelchair na siya, 'di ba? And si King, meron siyang mga days na dinadala ni King si mama doon doon ba kayo sa banyo o dito lang sa Dito dirty lang, kitchen? di ka- Hanggang di kaya. dirty kitchen, doon niya Laundry. pinapaliguan kasi meron kaming commode. So yan te, pwede mo yan magamit pag nandito lang kayo sa bed. Pag sobrang lagkit na nung hair. Ito naman, incontinent wash. Meron din tayo nito, pinadala ni ate. Ito, para naman sa poops. Para sa sige, pagpag natin. Yan, oo. Kung nagpupo, lilinisan nyo. Ayan, ang gamitin. Dami Tapos Thank you ito, po. kaya tuwan-tuwa nga din ako kanina eh. Moisturizing body lotion. Itago mo na muna yan. Di ba may nakabukas na tayong lotion? Ubusin na lang muna yan. Habang ito ay... Para sa Bango. iyo man ito. Mama, Yay! bigay Thank sa'yo. you. Lotion. Lotion. And then, ito talaga ang gustong-gusto ko. Ever since, ito din talaga yung gamit namin. Calmoseptin ointment. Yan, yung isang malaking tube. Skin barrier din to guys. Lalo na pag nagda-diaper para iwas rashes at saka, ano yun te? Yung karaniwang nangyayari sa skin? Dry. Ano pa? Nawala sa isip ko. Nasa isip ko pero nawala sa dila ko. Ano yun? Yung magsusugat. Sore. Yan. Anti-bed sore din. Gloves. Ayun no. Disposable gloves. Padala din sila ate. Kasi meron nga kasi silang home care. Ikaw ang saya-saya mo Oo nga. Kamusta ka na? Yung bibig sa ng tanghali. Kaninang tanghali. Ano nangyari? Bawang ilang ganun sila, dalawa. Yun, yung dalawa. Anong ginawa? Kinuha ng lalaki. Kinuha nung lalaki? La. Tapos? Wala na yung dalawa. Dalawa. Diba? Nasamid-samid ka pa. Ayan, ano ka bang tangi? Ayun, Tignan mo kasi, ma'am. Titignan pala. Ayan, Oo nga. sa bahay. Nakita ko na. Abir! Di ba? Siya raw kasi ikaw pa rin. Tawa niya, no? Tapos encourage mo siya kapag nagkukwento siya. Pag guminto siya, sabi niya, ano pang sabi? Ba't wala? Ala, natapos na. Kinukwentuhan mo ko. Tapos biglang, encourage mo ba siya magkwento? Gusto niya kausap talaga. Tapos mamaya-maya yung tatawa na ng tatawa. Yun nga, yun Hindi nangyari ka sa akin. nahihirapan minsan kasi paano ka makaka-relate? Hindi.
ay, mahina ka pag di ka nakarinig. Dapat may sarili kang pag sinabi ng ganito, sabayan na sabayan mo. Kunyari, basta pag nag-iba yung kwento niya, ikaw mag-a-adjust. Ay, galing. Hindi pwedeng, siya mag-adjust sa'yo. Hindi mo siya pwede i-correct eh. So, samantalahin natin habang good mood si mama. Ganyan. Marami ang kwento. Oo, madaming kwento. Tapos ano nangyari kanina? Oo. Eh, number 2. Ito? Ako number 1. Hindi. Tukato. Totot! Pag Totot! tumama. Pag tumama, tsamba! Ito yung mga ginrocery ko kay mama. Yan, mga tinapay niya. Ang kinukuha ko is yung mga malalambot na lang. Hindi na kasi pwede kay mother ang mga crackers kasi hindi siya nagsusuot ng pustiso. Gums lang, kaya dapat malalambot. So, halinhanan to, binibili ko. Cream on na crinkles, yan. Tapos, itong Quick Overload Black Forest yung flavor. Inipit, lava cake, tapos lemon square cupcake, and then, ito, yung munggo bread na nakaslice na. Ang sarap kasi nito. Masarap. Yan. Ensure. So, itong iniinom din niya everyday. Ensure, bumibili ako nito. Dahil ang gusto ni Kuya Victor, ito talaga yung milk ni Mama. Dahil sa kanya works really well noong time na nagkasakit siya. Ito daw yung iniinom niya. Kaya sabi niya, yun. Nagpapadala sila Kuya ng money to buy Ensure milk para kay mother. Kaya ito yung ino-order ko palagi. Happy birthday Mag-rehearsal na tayo. Ay, natulog. Shala. Artista talaga tong nanay namin. No? Tulog ba yan? Akin na nga to. Sabi niya, wag ako. Wag Don't ako. me. Malapit na. Ilang taon na si Mama? Ayun na. Asan na yung cellphone ko? Hindi. Agoy! Ang bilis nung snatcher, oh. I-minus mo nga, 19... Andito sa akin. 1940. Kasi nung nakaraan. Nagkakaano nung nakaraan kasi di naman din kung kailan yung Bakla ka, birthday. kaya yung nakalagay dun sa medical, record niya dun nagpa-hospital tayo, iba-iba yung Kaya birthday. nga, sabi ko, ito pala yung tunay. Sabi ko, 1940, ganun. di ba? Tama. Litong-lito din kasi kami, guys, dahil prior ng nito, nung bago ako kumuha ng birth certificate ni Mama, ang alam, 86. mag-86 na siya ngayon taon. Mag-87. Mag-87 na siya ngayon. So, 1940, tama? 1939. 1939? Oh. Yung litong-lito kami kasi meron siyang ID na 1940 ang nakalagay. Tapos, dun sa birth certificate niya, 1939 pala na yun pa yung hinagilap ko sa, sa Tondo, Manila. Kinuha ko dun sa Manila City Hall. So, yun. So, mag-87 ka na, ma. Diba? Ang pinakamataas na grade, 87. Talaga eh. Pagod ka na? Bakit? Dahan-dahan. Sa gilid ka lang maglakad. Ang hot eh. Wala kaming EB. Umalis na si Jet. Dumiretso na siya ng simbahan. So, lakad lang kami pabalik ng bahay. Malamig pa rin. Nakatulog ako kanina, umidlip ako kasi naka-fasting kasi ako, guys. So, nakalimutan ko kumain kanina. So, alam mo yun, yung parang medyo iba na yung pakiramdam ko. Kaya uminom ako ng water, ganyan. Dahil nga takot ako na umabot next week, kaya nag full tank na nga ako kasi natakot ako na baka tumaas lalo. Grabe, halos walang sasakyan dito ngayon sa BGC. Alam nyo, ang bilis ng biyahe ko. Umalis ako sa bahay 8:08. Ngayon ang oras na ngayon ay 8:53. Ayan. Napakabilis ng biyahe ko ngayon, guys. Wala pa atang 50 minutes nandito na ako kasi wala masyadong sasakyan. Tanong natin si Randy, may tao ba, Randy? Meron niya. Konti, meron. Pero hindi masyad, marami. Sakto lang. Sakto lang. Mas marami ngayon kaysa kagabi. Mas marami ngayon.
Okay. Pero maluwag ang kalye ngayon, walang traffic. Pero medyo may mga tao ng konti. Dito na sila. Magsikain kayo ng mabuti. Ang Caltex po, silver 68. Oh, 86. 94. 76 platinum. Oh, 94. Oh, 'di ba? Congratulations. So nakita ninyo kung ano ang ganap doon sa mga gasoline station, no? Anyway, sana matapos at bumalik sa normal ang lahat. I know everybody's surviving, trying to find a way para lang makasurvive dito sa situation na to. Pero hopefully matapos na yung war talaga dyan sa Middle East kasi talaga apektado talaga lahat. So babantayan natin yung mga prices ng mga bilihin and all that. Kaya ayun, pahinga na tayo guys. It's been quite a day. Ayan, papahinga na rin tayo. It's already 2 a.m. And maaga ako gigising bukas kasi magwo-work. May mga, kailangan ko mag-edit ko tong vlog para mapanood ninyo. Tapos sila niya ay pupunta ng tournament. So, yun lang guys. Good night everybody. And we'll see you on the next video.